Sa isang iglap, ang buhay na puno ng pakikipagsapalaran, kwento ng karanasan, pamilya at pag-ibig ay maaring biglang maging madilim at mapusyaw. Araw-araw, ang pagkawala ng mahal sa buhay ay nagdadala ng matinding dilim at unti-unting pinapatay ang pag-asa na tanging mga tanong na lang ang natitira sa halip ng mga tao. Numero 20. Noong Pebrero 27, 1989 at 89 na tuklasan ng mga empleyadong papasok sa kumpanya ng frame sa Norcross, Georgia na binaha ang gusali dahil sa nag-activate na sprinkler system mga sa sunog sa workstation ng programmer na si Lisa Guides. Nagtrabaho mag-isa ang 26 na taong gulang noong nakaraang araw. Nasunog ang lugar at may natuklasan na kapanging ilabot. May naipong likido ng katawan malapit sa mesa ni Lisa na nahaluan ng tubig at nakompromiso dahil sa mga sprinkler. At nawawala si Lisa. Natagpuan ng mga pulis na nagsisiyasat sa lugar ang isang 10-pound na pangharam ng pinto na nabalutan ng nadungisang pulang likido sa kalapit na masukan na lugar na pinaniniwala ang posibleng ginamit na sandata. Nakita ang bag ni Lisa na walang susi ng kotse sa kalapit na bubong pagkatapos tumunog ang pager. Ang kanyang 1,900 at 83 Nissan Pulsar ay natagpuan isang block ang layo. Nadiskubre rin ng mga investigador ang pagtatangkang burahin ang datos sa computer ng kumpanya. May likido ng katawan na kumalat sa sasakyan ng kumpanya at isang kariton ng sulat na may pulang mansa sa tela. Kahit may ebidensya, hindi pa rin natagpuan si Lisa o ang kanyang katawan. Nakatuon ang mga detective sa isang empleyadong bagong tanggal na nagpeke ng resume at nasa probation dahil sa paglustay ng pondo. Pinaniniwala ang pumasok siya para burahin ang files, ngunit nadatnan si Lisa na ayon sa pulisya ay pinatay at pagkatapos ay inilipat. Nakakita ng bakas ang luminol test sa BMW ng suspect pero hindi tiyak ang resulta. Ilang taon ang lumipas, ipinihiwatig ng asawa ng suspect na itinapon si Lisa sa isa sa kanilang balon pero wala ring natagpuan sa paghahanap. Hindi pa rin nare-resolba ang kaso ni Lisa Guides. Wala pang aresto at tiwala ang pamilya niya na hindi siya aalis bago ang nalalapit niyang kasal sa ilang linggo. Bilang 19. Karamihan sa atin ay pamilyar sa terminong Big Brother. Ang pariralang unang ginamit sa dystopian na nobelang 1984 na isinulat ni George Orwell noong 1948 at 48 at itinuturing pa ring obra maestra hanggang ngayon. Inilarawan ni Orwell sa aklat ang hinaharap na mundo sa ilalim ng isang pamahalaan. Panahon ito ng paniningil kung saan ang publiko ay pinipilit sumunod o dinadala sa lihim na Room 101 kung saan sila ay lalabas na wasak ang isipan at espiritu. Ang tumatak sa aklat ay ang patuloy na pagbabantay at ang kahit isang maling hakbang o pagre-rebelde ay pinaparusahan ng matindi. Sa realidad, maraming tao ang natatakot dahil laganap na ang mga security camera kahit saan. Napatunayan na rin na tinitiktikan ng mga gobyerno ang sarili nilang mamamayan sa buong mundo. Halimbawa, kapag nag-usap kayo ng kaibigan tungkol sa bagong produkto ng personal, pagkatapos ay biglang lumabas ang ads ng produktong yon sa inyong smart device pagkalipas ng ilang minuto. Napatunayan na rin dahil sa mga whistleblower ng mga ahensya tulad ng NSA ay matagal nang nakikinig sa mga tawag sa telepono ng mga tao kahit na palagi nilang sinasabi na hindi nila kailanman lalabagin ang privacy ng mga tao sa ganitong paraan. Ang resulta nito ay ang pagtaas ng paranoia sa karamihan ng tao, lalo na't karamihan sa atin ay kailangan ang ating mga device tulad ng cellphone at laptop para kumita ng pera at makipag-ugnayan sa ating mga mahal sa buhay. Nagsimulang dumami ang mga conspiracy theory tungkol sa paksang ito noong unang bahagi ng dekada 2000 nang ianunsyo na unti-unting aalisin ang analog TV at papalitan ito ng digital TV. Ang unang bansang sumunod sa pagbabagong ito ay Alemanya, nang patayin lahat ng terrestrial analog signal sa bansang yon noong 2003. Nagpasya ang gobyerno ng Estados Unidos na patayin ang analog signals noong 2009 at kinumpirma ang internasyonal na deadline ng pagpapalit sa 2015. Pinalitan ito upang muling magamit ang analog spectrum. Ito ay mapapalaya para sa mga serbisyong 4G at 5G.
Pero ang paglipat sa digital ay magbibigay din sa mga manonood ng mas malinaw na larawan at tunog habang pinapanood nila ang kanilang mga paboritong palabas. Bukod dito, papayagan ng digital na teknolohiya ang mas maraming channel sa parehong frequency ng sabay-sabay. Para sa karamihan ng tao, ito ay nakaka-excite na balita dahil mas mapapanood na nila ang kanilang mga palabas sa mas mataas na resolusyon. Pero hindi lahat ay sang-ayon na maganda ito. Una, tinutulan nila ang ideyang wala silang ibang pagpipilian kundi lumipat at naramdaman nilang may mas madilim na nangyayari sa likod ng lahat ng ito. Naglabas ng kakaibang pahayag ang mga naniniwalang may sabwatan at marami ang sumang-ayon. Nag-aalala sila na ang mga bagong digital TV na kakailanganin para makapanood ng telebisyon ay lalagyan ng mga nakatagong kamera na susubaybay sa bawat galaw natin habang nasa bahay o opisina tayo. Hindi rin ligtas ang ospital, gusali ng gobyerno at iba pang pampublikong lugar gaya ng bar at restaurant. Pag natapos na ang pagpapalit, halos buong mundo ay sasailalim na sa 24 na oras na pagmamanman at mawawala na talaga ang privacy. Maaring gamitin ang impormasyong ito sa maraming paraan tulad ng pag-aanunsyo at pangkalahatang paniniktik. Sa kabila ng mga pahayag na ito, karamihan sa mga tao ngayon ay may digital TV na pero marami pa rin ang hindi komportable sa kanilang mga tahanan dahil pakiramdam nila ay palaging pinagmamasdan sila ni Big Brother. Bilang 18. Ang New River Gorge National Park ay may mabangis na ilog na may rumaragasang agos na dumadaloy sa malalalim na bangin. Bagamat tinawag na New River, isa ito sa pinakamatandang ilog sa kontinente. Ang parke mismo ay sumasaklaw ng higit sa 70,000 acre at nag-aalok ng maraming magagandang tanawin. Maganda ang parke pero mapanganib at hindi nagpapatawad tulad ng iba. Ilang pagkawala ang naganap dito sa mga nakaraang taon at dito rin huling nakita si Jasmine Michelle Cruz na tumatakbo bago siya tuluyang nawala. 30 taong gulang na si Jasmine ay bumisita sa kanyang ina noong ika-1 ng Abril, 2016. Ang tirahan ay matatagpuan sa bahaging may numerong 1,000 at 100 ng Boonesboro Road sa Deepwater, West Virginia, mga 25 milya lamang ang layo mula sa New River Gorge National Park. Noong araw na iyon, ang maayos din ang pagbisita bilang mag-ina ay biglang nauwi sa mainit na pagtatalo sa bahay. Hindi kailanman nilinaw kung ano talaga ang pinagtalunan, ngunit sapat na ito para magtulak sa babae na tumakbo papunta sa gubat patungo sa direksyon ng reserba. Iyon na ang huling beses na may makakita o makatanggap ng balita mula kay Jasmine. Matapos i-report sa pulisya ang pagkawala ng babae, nag-imbestiga sila pero agad nilang napagpasyahan na walang kakaiba sa kaso. Si Jasmine ay adulto at may karapatang umalis kahit kailan. Dahil dito, nagpasya ang mga awtoridad na hindi ilista ang kanyang kaso bilang nawawala o nanganganib. Nang dumating ang mayo at walang balita, nagpasya ang pulisya na magsagawa ng mas malalim na investigasyon. Doon nila sinimulang imbestigahan, iniisip ang posibilidad na may naganap na krimen. Noong Mayo 18, buong araw, naghanap ang mga deputy ng Fayette County kay Jasmine sa pampang ng ilog at mga bahay malapit sa huling niyang kinaroroonan. Tinulungan ng mga KCM na unit ng West Virginia Search and Rescue Group ang mga deputy. Sa kabila ng masusing paghahanap, walang anumang palatandaan na lumitaw na magpapahiwatig kung nasaan o ano na ang sinapit ng nawawalang babae. Napansin na si Jasmine ay walang mental o pisikan na kondisyon na magdudulot ng panganib sa sarili o iba. Dahil sa lapit ng New River Gorge National Park, iniisip ng mga awtoridad na baka naligaw siya sa reserba. Wala pa ring paghahanap sa buong lugar at nananatiling hindi pa rin nalulutas ang kasong ito. Ilang 17. Matagal nang namamangha ang mga tao sa kalangitan sa gabi at matagal na rin pinag-aaralan ng mga eskolar ang mga bituin. Simula noon, marami na tayong nalaman tungkol sa solar system at sa iba pang mga solar system na milyong-milyong light years ang layo. Matagal na nating kilala ang Mercurio, Venus, Mars, Jupiter at Saturno dahil kitang-kita sila sa gabi kahit walang gamit na teleskopyo. Pero mas mahirap makita ang ibang planeta. Ang unang mga natuklasan gamit ang teleskopyo ay nangyari noong 1781 nang matukoy ni William Herschel ang Uranus. At noong 1848 natuklasan ni Johann Galle ang Neptune matapos ng pag-aralan ang gawa na Urbain Le Verrier at John Couch Adams.
Ang Pluto na hindi na itinuturing na isang planeta ay natuklasan noong 1930 ni Clyde Tombaugh at ito ay muling inuri ngayon bilang isang dwarf planet. Mula noon, pinag-aralan natin ang abot ng ating makakaya tungkol sa kalawakan. Ngunit may ilang mga naniniwala sa mga teorya ng sabuatan, kabilang na ang isang kilalang astronomo na naniniwala na nagkamali tayo tungkol sa isang partikular at mahalagang aspeto ng sarili nating galaxy. Ang astronomong si Paul Cox ay nagbigay ng ilang kontrobersyal na pahayag tungkol sa ating araw at naniniwala siya na ang National Aeronautics and Space Administration o NASA ang may kagagawan ng lahat ng ito. Bagamat marami ang tumanggi sa kanyang kakaibang pahayag, may ilan ding naniwala dahil sa kanyang reputasyon bilang iginagalang na astronomo. Noong Hunyo 2016, nagbigay ng kontrobersyal na pahayag si Cox habang nagpepresenta ng 8 oras na live show tungkol sa pagdaan ng Mercury sa harap ng araw. Napanood ang palabas sa SLU website, ngunit nagkaroon ito ng hindi inaasahang takbo. Habang tinatalakay ang posisyon ng Mercury sa screen, bigla niyong tinanong, baka nagtataka ka kung ano ang malaking bilog sa tabi ng araw. Pabirong sinabi niya na ang mga nanonood ay tumitingin sa pangalawang araw ng daigdig at karamihan ay hindi alam na ito'y umiiral. Nagulat ang mga manonood sa kontrobersyal na pahayag at unay inakalang nagbibiro lang si Cox pero kalaunan ay nalamang seryoso pala siya. Ipinaliwanag pa niya na ang panalawang araw na ito ay karaniwang itinatago sa paningin ng publiko ng ilang mga ahensya, isa na rito ang NASA, ngunit hindi niya binanggit ang pangalan ng iba pang mga ahensyang sangkot sa nakakakilabot na planong ito. Gaya ng inaasahan, agad nagdulot ng ingay online ang mga pahayag na ito. Agad nag-post ang mga blogger na naniniwala sa conspiracy theory tungkol sa di umano'y pangalawang araw na ilang dekada nang itinago sa atin, habang ang iba ay nagpakalat sa social media na buong buhay raw tayong niloko ng gobyerno. Ang problema sa conspiracy theory na ito ay iminugahi ito ng isang respetadong tao sa kanyang larangan na marami na ring sariling pananaliksik. Dahil dito, mabilis kumalat online ang balita mula sa mga naniniwala sa conspiracy theory tungkol sa di umano'y panlilinlang. Mabilis na itinama ng mga kapwa astronomo ni Cox na ang bagay na tinutukoy niya nung ginawa niya ang mga komentong yon ay ang planetang Mercury na siyang pinag-uusapan niya mula pa noong una. Tinanggihan ng ilang astronomo at eksperto ang kanyang pahayag at nalinaw sa publiko na iisa lang ang araw natin at walang ganitong katawang makalangit na itinatago sa atin. Bilang 16. Si AJ Bro mula Homer, Louisiana ay minamahal na miyembro ng kanyang komunidad. 3 dekada na siyang tendero sa lokal na tindahan ng damit. Hiwalay siya at may 3 anak na babae. Naranasan din ni AJ ang ilang di magandang karanasan, lalo na sa alak. Pagkatapos, marating ang sugdula noong 1983 at 83 nagpasya siyang tama na. Humingi ng tulong ang lalaki at noong 1900, naraan 78 taon na siyang hindi umiinom. Matapos matuto sa kanyang mga mali, ginagawa ng 50 taong gulang ang lahat para tulungan ng iba na may parehong problema. Ginawa siyang kalihim ng lokal na mga pagpupulong ng Alcoholics Anonymous. Umaasang matulungan ang iba na maiwasan ang parehong kapalaran. Biglang natigil ang pagsisikap ni AJ noong Agosto nang siya ay misteryosong nawala na walang iniwang palatandaan. Noong ika-28, lumabas siya mula sa pagpupulong ng AA at tumawid sa kalsada papunta sa convenience store para bumili ng gatas. Iniwan niya ang kanyang Ford Tempo sa paradahan ng Jim Bowie Park, lugar ng mga pagpupulong. Di malinaw kung pumasok o may binili si AJ sa tindahan. Hindi alam kung nawala siya bago pa man makapasok sa loob o kung nawala siya pagkatapos. Noon, nakatira si AJ kasama ang anak niyang babae. Nang hindi siya umuwi isang gabi, inireport siya ng anak niyang nawawala kinabukasan. Isang araw pa ang lumipas bago nahanap ng mga investigador ang tempo na iniwan sa tapat ng Easy Does It Club. Nakalak ang sasakyan at marami sa mga personal na gamit niya ang naiwan sa loob, kabilang ang pitaka, checkbook at isang bag ng bangko na may lamang $165. Nawawala ang susi ng kotse at isang karton ng gatas. Wala na ring laman ang tangke ng gasolina kahit na nagpakarga siya ng gasolina, 1 oras lang ang nakalipas.
Mabilis na kumalat ang balita sa komunidad tungkol sa pagkawala ng kilalang mamamayan ng Homa habang dumagsa ang magkakahiwalay na ulat ng pagkakita sa kanya. Noong Agosto 30 araw na natagpuan ang sasakyan, sinabi ng matagal ng kaibigan na si Kenneth Pellegrin na nakita niya si AJ. Sabi niya, gumagamit ng payphone sa labas ng tindahan ang nawawalang lalaki. Sabi ni Kenneth, magulo na ang itsura niya at hindi na siya kasing palakaibigan gaya ng dati. Napansin niyang minamanmanan si AJ ng 3 lalaki sa pulang maliit na kotse. Napansin din ng kaibigan na kakaiba at hindi karaniwan ang suot niya. Naka-flannel siyang kamiseta, maluwag na pantalon at lumang rubber shoes na mukhang hindi kanya. Nakaputing dress shirt at kurbata si AJ nung gabi ng kanyang unang pagkawala. Paglabas ni Kenneth sa tindahan, napansin niyang wala na ang kaibigan niya at ang pulang kotse. Maya-maya, naiulat ng isa pang kakilala na nakita niya si AJ at ang pulang kotse. Naglalakbay ito sa rural na daan 8 milya mula Homer. Mas nakapanging ilabot pa ang impormasyong ilalahad sa susunod na salaysay ng saksi. Anaya, nakita niya ang 3 lalaki na pinipilit ang isang di kilalang lalaki na sumakay sa puting kotse sa Jim Bowie Park, mismong lugar kung saan natagpuan ang tempo. Dalong gumulo ang kaso ng makatanggap ang pulisya ng sulat na nagsasabing lasing si AJ noong gabi ng pagkawala at sinugatan niya ang sarili sa tiyan. Ayon sa sulat, inilagay siya sa sako ng bulak at iginulong pababa sa pampang ng bayo malapit sa dam. Ang dam na tinutukoy nila ay malapit sa parke at agad nagsimula ang mga investigador ng malawakang paghahanap, ngunit wala silang natagpuan at napagpasyahan nilang isa lamang itong masamang biro. Ang susunod na posibleng pagkakita sa nawawalang lalaki ay noong Setyembre 24. Si Christy Boudreau mula Lockport ay nakakita ng van na huminto malapit sa kanilang bahay. Isang gusgusing lalaki ang lumabas na tila lasing at amoy alak. Nilapin siya ng lalaki at tinanong kung gusto niyang bumili ng frozen na isda. Tumanggi siya, umalis ang lalaki. Naalala ni Christy na pamilyar ang itsura niya, baka si AJ yon. Matapos ipakita sa kanya ang isang lumang mugshot ni AJ noong mga panahon na siya'y umiinom pa, nakasiguro siya na ang lalaking nakita niya ay ang hinahanap nila. Kahit may mga ulat ng pagkakita kay AJ, nanatili siyang misteryosong nawawala. Hindi natagpuan ang mga sasakyan o nakilala ang mga lalaking kasama niya. Bilang 15. Noong dekada 20 iminungkahi ng Partido Nasyonalista ng China ang pagtatayo ng malaking dam sa Ilog Yangtze. Ang ideya sa likod ng proyektong ito na tinawag na yung Yangtze River Three Gorges Water Conservancy Project ay pansamantalang ipinagpaliban ng ilang taon hanggang 1,953 na mampasya silang magsagawa ng pag-aaral ng posibilidad at pumili ng lokasyon. Isa sa mga pangunahing dahilan ng pagtatayo nito ay upang makontrol ang mapaminsalang pagbaha na nangyayari kapag umaapaw ang ilog. Ngunit magbibigay daan din ito sa posibilidad ng kalakalan sa loob ng bansa at maaari rin itong gamitin upang makalika ng kuryente para sa iba't ibang lugar sa bansa. Maraming tao ang agad na sumuporta, ngunit may ilan na inisip na masama ang ideya ng proyekto. Nag-alala sila na baka gumuho ang dam at mahigit 1.3 milyong tao ang mawalan ng tirahan at posibleng pati ng buhay. Kung mangyari ito, maraming kilalang poo-kultural ang tuluyang mawawala. Mawawala rin ang mga poo-arkeolohikal at ang mga taong nakatira sa tabi ng ilog ay mawawalan ng kabuhayan. May teorya rin na ang pagpigil sa 42 bilyong toneladang tubig ay maaaring makasama sa planeta. Ayon sa mga tumututo, ang tubig ay magdudulot ng hindi natural na galaw ng mundo at magreresulta sa mga sakuna sa buong mundo, lalo na sa mga lindol at pagguho ng lupa na magiging sanhi ng pagkamatay o pagpapalikas ng maraming tao mula sa kanilang mga tahanan. Iminungkahi na lang na magtayo ng mga dam. Mas maliit, madaling pamahalaan at mas konti ang tubig kumpara sa iminungkayong proyekto. Makalilika rin ang mga ito ng kasing daming kuryente at makukontrol ang pagbaha sa lugar ng kasing epektibo ng malaking dam. Binalewala ang kanilang alalahanin. Gayunpaman, dahil sa kanilang mga pangamba, naantala ng 40 taon ang pagtatayo ng dam na nagsimula lang noong 1974. Ngunit kahit noon, nanatili pa rin ang mga problema sa proyekto.
Nang maubos ang pondo, humingi ng paut ang pamahalaang Chino sa World Bank. Ngunit tinanggihan dahil sa pang-ambang magdudulot ng suliraning pangkalikasan ang dam. Natapos ang unang yugto ng konstruksyon noong 1900 at 1977 at noong 2003 nagsimulang mapuno ang reservoir. Dahil dito, umabot sa 1,200 mahahalagang puok arkeoloko ang tuluyang nawala. Natapos ang pangunahing pader ng dam noong 2060 taon. Matapos nito, matagumpay na natapos ang proyekto. Noong 2024 kumalat ang isang viral na balita na nagsasabing ang tubig sa Three Gorges Dam ang naging dahilan ng pagbagal ng pag-ikot ng mundo. Sinuri ang balita nito at napatunayang totoo, pero halos walang epekto ang pagbabago sa pag-ikot ng mundo dahil bumagal lang ito ng mga 0.06 microseconds kumpara sa dati. Nagbigay ito ng ginhawa sa milyon-milyong tao sa mundo. Pero gaya ng madalas mangyari, ilang mga naniniwala sa conspiracy theory ang tumangging tanggapin ang datos na ito at nagsimulang maglabas ng mga kakaibang pahayag tungkol sa kung ano talaga ang nangyayari ayon sa kanila. Ayon sa kanila, ang napakaraming tubig na nagdulot ng kawalan ng balanse sa pag-ikot ng mundo ay nagsimula ng makaapekto sa mga pattern ng panahon ng planeta. Kumbinsido rin sila na ito ang naging sanhi ng ilan sa mga pinakabagong lindol at mga natural na sakuna. Gayunpaman, wala silang maipakitang ebidensya upang suportahan ang teoryang ito. Ayon sa NASA, natural lang na pabago-bago ang pag-ikot ng mundo at ang takot na negatibong naaapektuhan ng Three Gorges Dam ang planeta ay kakaibang teorya lamang. Bilang 14. Si Lloyd Lionel Gaines ay maaring hindi kilala ng marami, ngunit 3 buwan bago siya nawala, mahalaga siyang tao. Nanalo si Lloyd sa Korte Suprema ng US na nag-utos sa Missouri na tanggapin siya sa law school o magtayo ng hiwalay pero patas na paaralan para sa mga Aprikanong Amerikano. Ang kanyang 3 taong laban sa korte ang nagbigay daan sa pagtanggal ng segregasyon sa mga universidad sa bansa at natupad din ang pangarap niyang maging abogado. Sa kasamaang palad, pagkaraan ng desisyon ng kaso na pabor sa kanya, ang pangarap ni Lloyd ay naging isang bangungot. Nung isang maulan na gabi ng Marso, 1939, umalis siya sa bahay sa St. Louis at sinabi sa tagabantay ng pinto na bibili lang siya ng selyo. Hindi na siya kailanman bumalik mula sa kanyang pinuntahan at hindi na siya muling nakita o narinig pa. Dahil mapag-isa si Lloyd, ilang araw bago napansin ang pagkawala niya at 7 buwan pa bago nalaman ng publiko. Lumabas ang kanyang larawan sa mga pahayagan sa bansa na may caption na nawawala. Walang matibay na lead na nakuha mula sa pagsisikap na ito at sa mga sumunod na buwan, nagsimulang kumalat ang mga sismis tungkol sa biglang pagkawala ni Lloyd. May nagsabi naging biktima siya ng mga segregationist na pumatay sa kanya habang ang iba'y naniniwalang tumakas siya at namumuhay na sa ibang lugar. May ilang ulat na nakita si Lloyd sa New York bilang guro at sa Mexico City matapos siyang suhulan para ihinto ang kaso niya. Hindi napatunayan ang alinman sa mga pahayag na ito. Dahil sa panahong nangyari ang pagkawala ni Lloyd, hindi ito kailanman inimbestigahan ng pulisya. Hindi rin malinaw kung nag-report sa pulisya ang kanyang pamilya tungkol sa pagkawala. Karamihan sa kanyang mga kamag-anak ay naninirahan pa rin sa lugar, naghihintay ng malaking pag-usad na maaring hindi na dumating. Noong 1951, naglatala si reporter Edward T. Clayton ng artikulo tungkol sa kaso. Ang kanyang ulat ang pinakamasusing investigasyon sa pagkawala ni Lloyd, ngunit hindi pa rin ito kayang tiyak na kumpirmahin ang nangyari sa aktivista. Sa ngayon, burado na ang ebidensya at mananatili ang kaso bilang isa na namang hindi nalutas na misteryo ng pagkawala ng isang tao. Numero 13. Sa heograpiya, natutunan natin na ang lindol ay dulot ng biglaang paglabas ng enerhiya sa fault line ng mundo dahil sa galaw ng mga tectonic plate. Pero mukhang ayaw tanggapin ng ilang naniniwala sa sabwatan ang simpleng kaalamang ito. Isa sa mga tumututol sa kaalamang ito ay isang kleriko na nagmula sa Iran at siya ay nagdulot ng malaking usap-usapan. Noong 2000, gumawa siya ng ilang kakaiba at kontrobersyal na pahayag tungkol sa likas na fenomenong ito sa buong mundo. Karaniwan ang mga lindol sa Iran dahil mas madalas itong makaranas ng lindol kumpara sa karamihan ng ibang mga bansa taon-taon.
Nagbabala si dating Pangulo Mahmoud Ahmadinejad na posibleng magkaroon ng malakas na lindol sa Tehran at iminungkahing lumikas ang 12 milyong residente sa mas ligtas na lugar. Katawa-tawang pahayag ito dahil mahirap ilipat ang maraming tao at tiyak na marami ang tatanging umalis sa kanilang tahanan dahil lang sa takot at hula ng isang tao. Kung ikukumpara kay Qasem Soleimani, mas kapani-paniwala ang sinabi ni Ahmadinejad. Soleimani, nag-udyok ng galit sa buong mundo nang sabihin niyang hindi pala likas na sakuna ang mga lindol, kundi dulot ng hindi angkop na pananamit ng mga babae. Sinisirin niya ang mga babaeng nanganggalo niya at sumisira sa kanilang puri, pati na rin ang naglalayo sa mga lalaki sa tamang landas. Ang kanyang mga pahayag ay halos tiyak na labis na reaksyon sa katotohanang maraming kabataang babae sa Iran ang tumatangging sumunod sa mga alituntuno ng Islam na nagbabawal sa kanila na ipakita ang anumang bahagi ng kanilang katawan sa mga lalaking hindi nila kaano-ano maliban sa kanilang mukha, mga kamay at paa. Ang kanilang buhok, leeg at ibang bahagi ng kanilang katawan ay kailangang natatakpan habang sila ay nasa pampublikong lugar. Habang lumilipas ang panahon, dumarami ang mga babaeng lumalabag sa mga patakaran na ikinagalit ni Sadiqi. Sa sermon, sinabi niyang may banal na kapangyarihang kumausap sa kanya at sinabing pinaparusahan ng bansa ng kalamidad tulad ng lindol. Dagdag niya, maiwasan ang mga sakuna kung ang mga babae ay magdadamit ng maayos at babalik sa kanilang mga ugat na panreliyon. Tandaan, ang mga babaeng ito ay nagsuot ng masisikip na coat at scarf na bahagyang nagpapakita ng buhok na hindi pinapayagan. Nang tanungin kung kailan tatama ang lindol sa Iran, sinabi ni Sadiqi na hindi niya alam ang eksaktong petsa, ngunit iginiit na panahon na lang ang hinihintay bago maganap ang sakuna. Iminungkahi niyang agad lumikas ang mga taga-Tehran o kaya hindi bababa sa 5 milyon sa 12 milyong mamamayan ang lumipat para mabawasan ang mawawalang buhay kung tumama ang lindol. Sinang-ayunan ng Ministro ng Kapakanan ng Bansa ang kanyang pananaw na nagsabing panalangin at pagsisisi lang ang paraan para maiwasan ang sakuna at dapat magsimulang humingi ng kapatawaran ang mga kababaihang tinutukoy para sa kanilang mga pagkakasala. Nagbabala ang mga seismologists sa pamahalaan ng Iran na siguradong tatama ang malakas na lindol sa Tehran, kaya iminungkahi ng ilan na ilipat ang kabisera para mailigtas ang mas maraming buhay. Naniniwala si Sadiqi na kung hindi magsisisi at titigil ang mga kababaihan ng Tehran sa kanilang makasala ng gawain, sila ang magiging dahilan ng malaking sakuna na kikitil ng napakaraming buhay at maglulubog sa bansa sa krisis pinansyal na aabutin ng mga dekada bago makabawi ang bansa. Si Sherry Daugherty bilang 12 ay naging halimbawa ng misteryosong pagkawala. Ipinanganak siya noong Hulyo ng 1963 at lumaki sa Paradise Valley, Arizona. Sa edad na 28 noong 1971, nakatira siya sa hilagang silangang Phoenix. Nakatira sila ng nobyo niya sa 6,400 block ng East Via Estrella at parehong tagaputol ng puno ang trabaho. Kahit mukhang masaya ang buhay, hindi ito ang totoo. Mayroong isang madilim na bagay na bumabalot sa loob ng kanilang tahanan. Ayon sa lahat ng ulat, pinanatili ni Sherry ang kanyang masayahing personalidad kahit na marami siyang pinagdadaanan sa loob niya. Ngunit ang masigla niyang presensya ay mawawala sa eksena nung taon na may kakaibang nangyari sa Paradise Valley. Noong Marso 29, umalis si Sherry sa bahay nila papuntang Paradise Valley Mall. Balak niyang bumili ng swimsuit kaya humingi siya ng pera sa nobyo. Masaya siyang pumayag at umalis si Sherry. Sumuong siya sa dilim ng gabi, bandang 8:08 ng gabi. Hindi na siya muling nakita. Lumipas ang ilang araw at matapos hindi sagutin ang ilang tawag, doon lang nag-alala ang pamilya ni Sherry at nalaman nilang hindi siya nakauwi matapos pumunta sa mall noong gabing yon. Ang mga kamag-anak ang unang naghanap nang malaman nilang pumunta siya sa mall. Nasa parking lot ng establishmento nila, nakita ang iniwang berdeng El Camino ni Sherry. Iniwan ito sa parking lot ng Target. Napansin agad ng pamilya ang kakaibang detalye sa kanilang natuklasan. Mas malayo ang pagkakatulak paatras ng upuan ng driver kaysa sa nakasanayan ni Sherry. 5 talampakan at 3 pulgada lang siya, pero parang mas matangkad ang dating umupo sa upuan.
Natagpuan sa bahay ng babae sa East Villa Estrella ang kanyang pitaka, bag at mga ID niya. Nalaman ng mga otoridad ang pagkawala ni Sherry at sinanong ang kanyang nobyo. Ikinuwento niya ang biglaang punta niya sa mall para bumili ng bathing suit pero di niya sinabi kung paano na uwi sa ganoon ang gabi. Hindi naman kadya na kailangan ng swimsuit at maaari naman itong hintayin hanggang kinaumagahan. Habang nag-iimbestiga ang pulis, matutuklasan nila ang madilim na katotohanang bumabagabag sa tahanan. Lumabas na may kasaysayan ng alitan sa bahay ang magkasintahan, madalas pa nga ang nobyo ang pasimuno. Agad na tinukoy ng investigador si Matthew Ecalas bilang pangunahing suspect sa kaso. Lalo silang naghinala matapos ang nakakabahalang revelasyon ng mga saksi. Ayon sa ulat, ipinagyabang ni Ecalas sa ilan na nagawa niya ang perpektong krimen. Sabi niya pinatay niya si Sherry at itinapon siya sa wood chipper. Walang ebidensya sa paratan na ito at hindi rin nakumpirma ng pulisya kung patay na siya. Walang palatandaan na ito talaga ang nangyari. Isang taon ang lumipas, inaresto si Ecalas dahil sa pagmamaneho ng lasing. Muli noong 1995 dahil sa pananakit at paglabag sa droga. At muli rin sa parehong dahilan noong 1997 at 2007. Sa mga sumunod na taon, nanatiling tahimik ang kaso ni Sherry Doherty hanggang sa isang hindi inaasahang balita noong Marso ng 2016. Ayon sa Qatar News, posibleng magsagawa na ng pag-aresto ang pulisya ng Phoenix sa kaso. Hindi sila nagbigay ng dagdag na detalye, ngunit matapos halos isang dekada, wala pa ring nasampahan ng kaso sa pagkawala. Bilang 11. Ang Project Bluebeam na hindi dapat ipagkamali sa Project Blue Book na tumatalakay sa UFO sightings ay may mga elemento rin tungkol sa extraterrestrial. Ayon sa mga naniniwala sa conspiracy theory, kasama ra ang relihiyon at masamang plano ng mga gobyerno sa mundo. Mikot na ang teoryang ito mula dekada 90 nang ipakilala ito ng Canadian na mamamahayag na si Sergey Monast. Bagamat di niya ibinunyag ang kanyang mga pinagunan, sinabi niya na namunguna ang NASA sa operasyon ng pagtatatag ng New Age na relihiyon gamit ang holographic na imahe at pagmamanipula ng isipan ng publiko. Ayon sa kanya, ang proyekto ay may 4 na yugto. Una, tumutukoy ito sa mga lindol sa iba't ibang bahagi ng mundo, ngunit hindi ito karaniwan. Ito ay lilikha ng parehong mga pamahalaan na may tiyak na layunin. Pagkatapos ng lindol, magsisimulang makatuklas ang mga arkeologo ng mga pambihirang bagay sa ilalim ng bagong lantad na lupa. Magdudulot ito ng pagdududa sa ating pagkaunawa sa relihiyon at kasaysayan at marami ang susunod sa New Age na relihiyon. Pagkatapos, gagamitin ng teknolohiya para ipakita ang mga holographic na imahe ng mga Diyos sa langit na makikita ng lahat. Dahil dito, marami ang naniniwalang nakasaksi sila ng mahalagang pangyayari at kailangang sundan ang bagong relihiyon. Ang susunod na hakbang ay kumbinsihin ang mga tao na kinakausap sila gamit ang telepatya. Magagawa ito gamit ang mababang frequency na alon na, sabi ni Monast, magdudulot ng ilusyon ng mga boses na kumakausap sa kanila sa kanilang isipan. Sa huli, ang ika-4 na yugto ay kinabibilangan ng paglitaw ng isang figura na parang si Jesus, isang tagapagligtas na biglang lilitaw sa mundo at hihikayatin ang buong mundo na magkaisa sa isang pamahalaan at iisang relihiyon. Sa puntong ito, marami na ang naniniwalang may holographic na teknolohiya ng militar ng US na pwedeng gamitin para manloko ng iba. May nagsabi pa na ang langit ay malaking screen at ang nakikita natin ay ilusyon lang. Sabi ni Monast, gagamitin ng NASA ang teknolohiyang ito para magsagawa ng peking pagsalakay ng mga aliens sa mundo at madali raw maluloko ang tao sa nakikita nila. Kahina-hinala rin para sa mga naniniwala sa conspiracy theory ang pagpanaw ni Monast. Bagamat sinasabi sa kanyang mga medical na record na namatay siya dahil sa atake sa puso, naniniwala ang ilan na tama ang kanyang mga teorya at pinyatahimik siya ng gobyerno bago pa niya maisiwalat ang iba pang detalye tungkol sa kanyang masamang plano. Bago pa niya ibunyag ang iba pang detalye ng kanilang planong sakupin ang mundo. Habang lumilipas ang mga taon, isinama na rin ang HARP, SpaceX at iba pa sa lumanawak na teoryang ito. Lalo pang lumalakas ang paniniwala nilang niloloko tayo dahil sa pagyusbong ng AI.
Ngunit madaling pinabulaanan ng mga eksperto ang mga ganitong pahayag. Walang ebidensyang naipakita para suportahan ang mga pahayag na ito, kaya karaniwang tinatanggap na haka-haka lang at opinyon niya ang ipinapakita bilang katotohanan. Bukod dito, wala pang holographic na teknolohiya tulad ng nasa kanyang teorya. At wala ring gobyerno na kayang magpakita ng video ng alien invasion sa buong mundo ng sabay-sabay. Pinakamalakas na ebidensya laban sa teoryang ito ay ilang beses na nahulaan ang petsa ng pangyayari, pero tulad ng alam natin, walang alien invasion na nangyari. Wala pang bagong kaayusan sa mundo, kaya malaya pa rin tayong pumili ng relihiyon sa karamihan ng bansa. Bilang 10. Noong 1,000 naraan siyam napu si Doreen Marfeo, 34 na taong gulang mula Johnston, Rhode Island, ay nagbitiw sa trabaho para mag-focus sa kanyang kasal kay Steven, na naghihinalang may ibang lalaki si Doreen. Nawala si Doreen noong Marso 29 na hindi siya tumawag sa ina niya. Sinabi ni Steven na binisita niya si Doreen noong araw na iyon sa isang lunch break na umabot ng 1 oras na hindi pangkaraniwang mahaba. Pag-uwi niya ng 4 p.m., wala na si Doreen. 2 araw siyang maghintay bago i-report na nawawala si Doreen noong Marso 31. Ayon kay Steven, nawawala ang maleta, mga damit at $600 kaya lumalabas na kusang umalis si Doreen. Napansin ng pulis na naiwan ang kotse, mga pusa, pangkulot, sipilyo at walang perang kinuha sa joint account. Hindi naniwala ang mga investigador na kusang umalis si Doreen, kaya nagkatuon sila kay Steven na umaming kumuha ng pribadong investigador dahil sa hinala niyang mailang karelasyon si Doreen, pero wala siyang ebidensya. Huminto ang kaso. Pagkalipas ng 2 buwan, lumitaw ang 2 sulat at tinipas sa makinilya. Isa sa mga sulat ay nagmumungkahi na sangkot si Steven. Sinasabing ang katawan niya ay nasa isang lawa sa Providence, ngunit nabigo ang mga paghahanap sa lugar na yon na makahanap ng kahit ano. Ang ikalawang sulat ay tinawag si Doreen na manloloko at pinanggit ang mga umanong naging karelasyon niya. Natunto ng mga sulat sa typewriter sa bahay ng ina ni Steven, pero tumanggi siyang makipagtulungan at kumuha ng abogado. Natigyan ng investigasyon sa kaso pagkatapos nito. Pumanaw si Steven matapos ang 9 na taon nang walang sagot. Hindi siya kinasuhan at nananatiling misteryo hanggang ngayon ang pagkawala ni Doreen Marfeo. Pang-siyam, ang Stonehenge ay nananatiling isa sa pinaka-misteryosong monumento na natuklasan kailanman. Nabanggit na ang monumentong ito noong ika-12 siglo, ngunit nagsimula lang ang unang paghuhukay dito noong dekada 20 ng 1600. Sinuri ni John Aubrey ang lugar noong dekada 60 ng 1600 at iminungkahi niyang ang Aubrey Halls na ipinangalan sa kanya ay dating templo ng mga Druid. Noong ika-18 siglo, inaral ni William Stukeley ang monumento at natuklasang ang Stonehenge ay mula pa sa panahon ng Bronze. Noong 1882 ito ay idineklarang isang protektadong sinaunang monumento. Bagamat maraming pananaliksik ang ginawa sa Salisbury Plain sa Wiltshire, England, marami pa ring tanong tungkol sa kakaiba at mahiwagang estrukturang ito. Napansin natin na sinimulan ang Stonehenge humigit kumulang 5,000 taon na ang nakalipas, pero walang iniwang palatandaan ang mga nagtayo kung sino sila o ang layunin nila. Walang natagpuang tala sa pagtatayo nito, kaya maraming teorya ang lumabas tungkol sa layunin nito at kung sino ang mga nagtayo nito. Isa sa mga pinakaunang at pinakakakaibang teorya ay nagsasabing ang malalaking bato ay inilagay ng isang higante. Pinaniwalaang madalas umasa sa alamat ang mga sinaunang historiador sa mga bagay na di nila maipaliwanag, kaya't ang higante ay nagiging perpektong paliwanag. Pero ang kakaibang pahayag na ito ay mas lalo pang naging kakaiba. Ayon sa ilang historiador noon, inutusan daw ng salamangkero na si Merlin ang higante na dalhin ang mga bato roon na konektado sa alamat ni Haring Arthur. Isa pa at marahil ang pinakakaraniwang teorya ay itinayo ito ng mga nilalang mula sa ibang planeta na bumisita sa daigdig libu-libong taon na ang nakalipas. Ayon sa iba, nagbigay lang sila ng teknolohiya sa mga residente para mailipat ang mga bato, ngunit nawala na ito sa paglipas ng panahon. Sikat din sa mga naniniwala sa mga teorya ng sabuatan ang ideya na itinayo ito ng mga sinaunang Druid.
Ayon sa teoryang ito, ginamit ang monumento sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ngunit ang mga unang Druid ay lumitaw lang 2,000 taon matapos maitayo ang Stonehenge. Kaya karamihan sa mga eksperto ay itinakwil na ang teoryang iyon. May teorya ring ginamit ito ng mga sinaunang musikero. Sinuring mga mananaliksik ang komposisyon ng mga bato at natuklasan nilang kapag tinapik ang mga monolithong bluestone sa ilang bahagi, parang umuugong ang mga ito gaya ng tambol. Pero may pagkukulang ang teoryang ito dahil malabong may magdadala ng napakabigat at malalaking bato ng milya-milya para lang sa isang magarbong at halos di gumaganang drum kit. May ilan ding naniniwalang walang halaga ang Stonehenge at gawa lang ito ng 2 sinaunang taong yungib na walang magawa. Wala silang ibang ginagawa kundi magpalipas ng oras at naisipan ng nilang magpatong-patong ng mga bato. Bagamat hindi may paliwanag ng mga naniniwala sa teoryang ito kung paano ito nagawa. Ayon sa mga eksperto na nag-aral sa lugar, ang mga pinakamakatotohanan teorya ay nagsasabing ginamit ang Stonehenge bilang isang templo, isang libingan at isang astronomical na kalendaryo. Tinanggap ito ng karamihan sa mga eskular bilang kapani-paniwala. At tiyak na marami pang kakaibang teorya tungkol sa Stonehenge ang lilitaw sa mga darating na taon at dekada. Numero 8. Nasaan si Sweet Jimmy? Ang tanong na ito ang namayani sa mundo ng boxing mula pa noong 2003 nang mapansin ng publiko na ilang taon nang walang nakakakita kay Jim Robinson, isa sa mga unang profesional na kalaban ni Muhammad Ali. Noong Pebrero noong 1961, dumating siya sa boxing ring sa Miami, Florida. Dala-dala ang isang lumang bag ng sundalo na puno ng gamit. Hindi talaga nakatagdan lumaban kay Ali ang binatang iyon at siya ay isang pamalit lamang, isang last-minute na kapalit para sa orihinal na boksingero. Hindi pa alam ni Robinson noon pero malapit na siyang sumikat dahil sa 74 segundong pagkatalo sa magiging 3 beses na World Heavyweight Champion. Nabiktima siya ng malalakas na suntok ng nagsisimulang boksingero. Natalo siya sa laban sa pamamagitan ng knockout. Simula noon, umangat si Ali sa ranggo at naging tanyag na boksingero. Pero paano naman si Jimmy? Si Jim Robinson ay tila nawala sa eksena pagkatapos nito, nagtago sa dilim at napansin lamang mahigit 40 taon ang lumipas. Si Steven Singer, collector ng autograph, ang totoong nakadiskubre na nawawala ang boksingero. Nang gongolekta si Singer ng pirma ng 50, naging kadaban ni Ali at napansin niya noong 2003 na may isa pa siyang hindi nakuha. Madali lang nakuha ang unang 35. May ibang inabot ng buwan pero nakuha rin niya kalaunan. Lahat maliban sa isa. Matapos kumonsulta sa mamamahayag, reporter, boxing historian at humingi ng tulong kay Angelo Dundee, dating trainer ni Ali, nalaman nilang walang nakakaalam kung nasaan o saan napunta si Jim Johnson. Parang ganun lang, gumuho ang mundo. Nasaan ang kalaban ni Muhammad Ali? Parang hindi naman nag-exist si Sweet Jimmy hanggang mapansin nilang nawala siya. Nagsimimulang mag-imbestiga ang mga mahilig, sinusuri ang mga record at nagtatanong ng mga tanong na tinawalang sagot. Sa 6 na taon, ang simpleng pagkuha ng autograph ni Singer ay naging isa sa pinakamalalaking paghahanap ng tao sa kasaysayan kahit walang nakakaalam na may nawawala. Gayunpaman, nasayang ang 6 na taon. Si Singer at sinumang tumulong sa kanya ay walang naisulong sa kaso. Nakausap niya ang mga dating kakilala pero puro haka-haka lang ang nakuha niya. Iminungkahi nila na baka si Jem ay naging palaboy o kaya naman ay naglalakbay sa mundo at namumuhay ng maranya sa isang magandang bansa. Ano man ang totoo sa mga teoryang ito, hindi malalaman ni Jim na hinahanap siya at walang kamag-anak na sasagot sa mga matagal ng tanong. Maraming nagsasabing nakita nila si Jem pero wala namang nakakaalala kung kailan huli siyang nakita. Sa ngayon, walang nakakaalam sa sinapit na nawawalang kalaban ni Muhammad Ali. Numero 7. Ayon sa alamat ng Roma, ang lungsod ay tinatag noong ika-21 ng Abril, 753 BC at ang unang hari nito ay si Romulus. May ilang archaeological na ebidensya na natagpuan na may mga nanirahan na sa lugar na iyon noong ika-10 siglo BC at nagsimula silang maglatag ng pundasyon para sa magiging kabisera ng Italya.
Ayon sa isang tagapagpalaganap ng teoryang konspirasyon, hindi talaga umiral ang lungsod na labis na ikinagalit ng mga arkeologo sa buong mundo na masusing pinag-aralan ang kasaysayan nito at may mga natuklasang historical doon. Unang lumabas ang post sa profile ng isang TikToker na nagsabing hindi umiral ang lungsod at inimbento ng simbahang Katolika ang panlilinlang noong mga taong 1500 upang paniwalain ang lahat na totoo talaga ang Roma. Si Donna Dickens ang tinutukoy na tagapagpanaganap ng teoryang konspirasyon. Ang una niyang post tungkol sa paksa ay ginawa noong 2021 tapos bihira na niya itong pag-usapan. Ngunit makalipas ang isang taon, muli siyang nakatanggap ng batikos mula sa mga eksperto at iskolar nang gumawa siya ng mga bagong post tungkol sa kanyang mga pahayag. Pagka-upload ng video, umabot agad ito sa 75,000 views at ibinahagi ng maraming tagasunod ni Donna kaya nakita rin ito ng libu-libong iba pa sa iba't ibang plataforma. Sa kanyang post, sinabi niya na wala pang natatagpuang anumang mahalagang artifact na may kultural na kahalagahan mula sa Roma. Walang natuklasang mahalagang dokumento o mga totoong monumentong Romano kaugnay sa lungsod. Dagdag pa niya, ang lungsod ay isang katang-isip na paghahalo-halo ng mga katutubong kulturang Europeo na pinalaganap ng simbahang Katolika. Sinabi rin niya na ang kulturang Romano na tinuturo sa paaralan ay hiniram lang mula sa Gresya, Asia, Turkey at Ehipto. Tungkol naman sa mga tanyag na lugar tulad ng Colosseum at Parthenon, naniniwala siya na hindi maaaring gamitin ang mga istruktura nito bilang patunay na talagang umiral ang Roma. Dahil hindi pwedeng i-carbon date ang mga batong ginamit, hindi alam ng mga eksperto ang totoong edad nito. Maaring sabihin ng iba na nakalimutan niya ang tungkol sa maraming sinaunang dokumentong Romano na natuklasan sa paglipas ng mga taon, pero may sagot din siya para doon. Naniniwala si Donna na dahil walang natagpuang orihinal ng mga dokumentong ito, ang mga natuklasan ay pineke ng mga monhe na inutusan muli ng simbahan na gawin ito. Sa kabutihang palad, hindi mahirap pabulaanan ang mga pahayag ni Donna na kulang sa pananaliksik. May mga sinauna at orihinal na manuskritong natagpuan sa Roma. Karamihan ay nakasulat sa Latin ng mga kilalang mamamayan noon. Nang lumabas ang mga pahayag, marami ang nagtanong kung ano ang background ni Donna at kung anong kadalubasaan ang meron siya para makabuo ng ganoong konklusyon. Isa siyang dating entertainment journalist na nag-aral ng antropolohiya at kasaysayan at huminto sa kolehiyo matapos ang 3 taon. Ang kanyang mga pahayag ay lubusang itinanggi ng mga eksperto, ngunit sa kasamaang palad, marami pa rin ang naniniwala na ang kanyang mga teorya ay batay sa mga katotohanan na tiyak namang hindi totoo. Numero 6. Panahon iyon ng pagtatala ng record kung saan ang mga tao ay nagtagumpay bilang mga unang naglayag paikot sa mundo, tumawid sa Atlantiko at naipit sa yelo habang naglalakad sa mga ekspedisyon. Gusto rin ni Frank Lentz na mapasama ang kanyang pangalan sa mga record para sa isang kakaibang gawain, maging unang tao na magbisikleta sa buong mundo. Sa halip, sisikat siya sa ibang dahilan. Si Frank ay mula sa Pennsylvania at kilalang-kilala siya bilang isang respetadong siklista sa kanilang komunidad. May ilan na inisip na baliw ang kanyang balak na paglalakbay habang ang iba naman ay humanga at pumalakpak sa kanya habang siya ay umaalis. Iniwan ng siklista ang trabaho bilang bookkeeper at itinakda ang pag-alis sa Mayo 25, 1892. Sumakay siya ng bisikleta sa Pittsburgh. Inihahanda ang sarili para sa 2 taong paglalakbay. Isang pakikipagsapalaran, hindi na siya kailanman makakabalik mula roon. Ang ruta ni Frank ay magdadala sa kanya sa pagtawid sa Hilagang Amerika sa loob na ilang buwan bago siya maglayag patungong Asia kung saan magpapatuloy ang 20,000 minilyang paglalakbay sa bisikleta. Mula Japan, natungo siya sa China, pagkatapos ay Burma, India at Persia. Sa panahong ito, taong 1,874 na. Habang paalis ng Persia, naghanda si Frank para sa huling yugto ng biyahe niya sa Europa. Mayon na nang marating niya ang Tabriz, Iran at ang susunod niyang destinasyon ay 450 kilometro pa ang layo. Dapat sana ay darating siya sa Erzurum, Turkey, ngunit hindi siya nakarating doon. Naging matagalan misteryo si Frank kaya tinawag siyang ang nawawalang siklista. Pinaniniwala ang misteryosong nawala siya sa liblib na lugar sa Turkish River ngunit wala pang nakakaalam noon. Nagsimimulang mag-alala ang pamilya at kaibigan niya sa pagtatapos ng tag-init. Matagal na silang walang balita kay Frank at mukhang di na siya uuwi.
Wala naman silang magawa. Kunti lang ang alam nila sa ruta niya at wala silang paraan para puntahan ang huling alam nilang lokasyon niya. May isa pang siklista, si William, na kahit paani sinusubaybayan ang biyahe. Nagpasya siyang pamunta sa Erzurum para tingnan kung nandoon si Frank. Nabalitaan ni William na dumaan sa isang baryo ang taong hinahanap niya at posibleng napunta ito sa gitna ng kaguluhan. Sa kasamaang palad, maling panahon ang napiling niyang dumaan sa Iran dahil kasalukuyang nagaganap ang mga masaker sa mga Armenyo. Ang Imperyong Ottoman ay responsable na sa pagkamatay ng ilang libong Amerikano. Posibleng nadamay si Frank sa putukan ng di alam ng kanyang pamilya at kaibigan. Iminumungkahi rin na maaring may sadyang masamang ginawa sa lalaki. Marahil ay nasalubong niya ang mga mapanganib na tao habang naglalakbay. Sa kabila ng impormasyon, hindi matukoy na William, eksperto at investigador kung si Frank ay nagkaroon ng malagim na sinapit o basta na lang nawala. Panglima. Si Edgar Allan Poe ay kilala bilang isa sa mga dakilang manunulat sa lahat ng panahon. Bagamat hindi para sa lahat ang kanyang mga kwento at tula dahil sa madalas na madilim na tema, hindi may kakaila ang husay niya sa sining at ang kanyang mga gawa ay pag-uusapan pa sa maraming dekada. Ang kanyang pinakatanyag na akda, The Raven, ay nagsasalaysay ng kwento ng isang lalaki na nakarinig ng katok sa kanyang pintuan na labis niyang ikinatakot dahil gabi na noon. Nang sa wakas ay binuksan niya ang pinto, hinarap niya ang isang uwak na pagkatapos ay pinahirapan siya gamit lamang ang isang salita, nevermore. Tinatawag din siyang ama ng detective genre dahil ang Murders in the Rue Morgue ay nagpakita ng kiming naganap sa nakakandadong silid na nalutas lang ng amateur na detective na si C. Auguste Dupin matapos marito ang mga pulis at iba pang sangkot. Ngunit hindi naging madali ang buhay ni Poe. Iniwan lang ng kanyang amang kanilang pamilya noong 1811 taon matapos siyang ipanganak at pagkatapos ay nagkasakit ng tuberculosis ang kanyang ina na naging sanhi ng kanyang pagkamatay makalipas ang 1 taon. Lumipat si Poe at ang pamilyang umampon sa kanya mula Boston, Massachusetts papuntang London, England noong 1815 pero bumalik sa US noong 1820. Nagsilbi siya sa militar at matapos mamatay ang kapatid, sinimula ng kanyang karera bilang manunulat ngunit hindi naging ayon sa inaasahan. Masyadong madilim ang kanyang mga gawa para sa karamihan ng tao at matagal bago siya nakapantaguyod ng maayos na kabuhayan. Kumanaw ang kanyang asawa, si Virginia Eliza Clem Poe, noong 1847 dahil sa tuberculosis at siya ay nalugmok sa depresyon na hindi na niya nalampasan. Nakilala siya sa kanyang mga gawa at tinuturing na unang Amerikanong manunulat na nabuhay sa pagsusulat lang. Kahit nagtagumpay siya sa propesyon, sinasabing hindi na siya muling naging masaya matapos pumanaw ang kanyang asawa. Nananatiling misteryoso ang kanyang pagpanaw at ayon sa ilang conspiracy theorist, mas madilim pa ito kaysa sa ipinapaniwala sa atin. Ang araw na tinutukoy ay ika-3 ng Oktubre, 1849. Natagpuan si Poe na halos walang malay sa Baltimore at ayon sa mga saksi siya ay labis na balisa at nangangailangan ng tulong. Suot niya ang damit ng iba at paulit-ulit binabanggit ang pangalang Reynolds. Hindi pa rin nakikilala ang taong iyon at nananatiling hindi alam kung sino ang tinutukoy niya o kung ano ang kaugnayan nila sa masamang kalagayan kung saan natagpuan si Poe. Dinala siya sa Washington Medical College at kinamolt, ngunit pumanaw pa rin siya. Hindi naging malinaw ang isip niya para ipaliwanag ang nangyari o bakit siya nawala ng ilang araw bago muling lumitaw na mas masama ang kalagayan. Diyan na pumapasok ang mga teorya ng sabuatan. Binigyang tiin nila natagpuan si Poe sa labas ng presinto ng botohan habang eleksyon. Naniniwala sila na planado ang kanyang pagkamatay at naging biktima siya ng couping kung saan ang isang inosenteng tao ay kinukuha mula sa kalsada at pinipilit bumoto ng paulit-ulit ngunit pagkatapos lamang silang painumin ng isang substansiya nagiging dahilan para madali silang maimpluwensyahan. Pagamati pa napatutunayan, may mga teoristang naniniwalang ito ang dahilan kaya natagpuan si Poe sa ganoong kalagayan at tinabigyan ng wastong mediko nga atensyon na maaaring nakapagligtas sa kanyang buhay noong araw na iyon. Numero 4. Hindi lahat ay kasing swerte ni Myrtle na nakahanap ng tunay na pag-ibig sa komunidad niya. Hindi iyon ang naranasan ni Susan Hope.
Noong dekada 70, nagsimula si Susan Hope, inang may 3 anak, ng mahirap at nakakapagod na diborsyo kay Raymond. Nalaman niya ang madilim na lihim ni Raymond tungkol sa babysitter nila. Bukod sa kanyang kamalasan, si Susan, na mas gustong tawaging Sue, ay nasangkot sa aksidenteng muntik niyang ikamatay matapos lumihis sa kalsada. Lalong lumala ang sitwasyon nang misteryosong masunog ang bahay ni Sue. Noong 1979, sobrang napagod na si Sue sa sunod-sunod na kamalasan dinanas niya. Ngunit hindi pa rito natapos ang kanyang kamalasan. Umasa si Sue na gaganda ang buhay niya, kaya lumipat siya para tumira kasama ang bago niyang nobyo matapos makakuha ng magandang apartment. Ang nobyo niya ay sundalo at madalas maitalaga sa ibang lugar. Araw-araw silang nagpapalitan ng sulat pero hindi pa rin sapat. Noong Pebrero ng taon ding iyon, nalaman niyang may namemek ng mga tseke sa kanyang bank account. Ayon sa kanya, alam daw niya kung sino ang may gawa nito, ngunit hindi niya kailanman nilinaw kung sino ang taong iyon. Ayon kay Sue, haharapin niya sila, pero hindi natin alam kung natuloy yon dahil bigla siyang misteryosong nawala. Nang ika-12 ng Pebrero pag-uwi ng mga bata sa bahay, ay may iniwang sulat ang kanilang ina. Nakasulat doon na kung hindi pa siya nakauwi pagdating nila, dapat silang pumunta sa kapitbahay. Nagpasya ang mga bata na manatili at magbantay sa pintuan nang hindi inaasahan. Nakakatakot, hindi na makakapasok ang kanilang ina, pero papasok si Raymond. Nung gabing iyon, pumunta siya sa bahay para magbayad ng suporta sa anak. Pero nadatnan niyang mag-isang mga bata at sinabi sa kanila na iniwan na sila na nagmamahal sa kanila. Nang kumalat ang balitang nawawala si Sue, may ilang detalye agad na nabunyag. Nalaman ng investigador na umalis ang babae nang walang ekstrang damit na kakaiba kung sinadya niyang iwan ang mga anak. Isang kapitbahay ang nagbigay ng susunod na mahalagang detalye. Sinabing nakita raw niya si Sue na sumakay sa isang asul na sasakyan na inilarawan bilang isang truck na may camper top o isang van. 8:30 ng umaga, sumakay ang babae sa kotse kasama ang hindi kilalang driver at yun na ang huling beses na nakita siyang buhay. Ang 29 anyos na ina ay biglang nawala sa Bintry, West Virginia na walang palatandaan kung ano ang nangyari. Matagal nawala si Sue sa media pero nang bumalik ang pangalan niya, wala itong naidulot na ginhawa. Sinasabing may natagpo ang labi ng tao sa paanan ng bangin sa Kanawha Falls noong 2016. Sa umpisa, muling nabuhay ang pag-asa ng mga investigador dahil maniniwala silang may lead na sa kasong ilang dekada na. Matapos ang forensic analysis, lumabas na ang mga labi ay mula sa 6 na iba't ibang tao at walang si Sue sa kanila. 46 na taon na ang lumipas mula nang namala si Sue Rupp sa gitna ng kakaiba at nakakatakot na mga pangyayari. Walang progreso sa kanyang kaso, nananatili itong hindi nalulutas. Numero 3. Marami na tayong narinig na conspiracy theory tungkol sa paranormal. Gaya ng sikat na tao ra ay demonyo at multong pwedeng sumunod sa isang tao at multuhin siya habang buhay. May mga bahagi ng mundo na nagsisilbing portal papunta sa ibang realidad. May teorya na ang Necronomicon, isang katang-isip na aklat ni H.P. Lovecraft, ay tunay na umiral at sinusubukan ni Lovecraft na ibahagi ang mga sekreto ng okulto sa atin ng panihim. Si Lovecraft na nabuhay mula 1800 at 90 hanggang 1900 at 37 ay naging kilala dahil sa kanyang kakaibang mga maikling kwento, tula, nobela at sanaysay. Karamihan sa mga ito ay may mga elemento ng supernatural at mga halimaw na mula sa ibang daigdig. Tulad ng Cthulhu na lumitaw sa The Call of Cthulhu na siya ring pamagat ng kanta ng heavy metal band na Metallica. Unang lumitaw ang nilalang noong 1928 at inilalarawan ito na may ulo na parang pugita, mukha na natatakpan ng mga galamay, katawan na parang goma at may mga kaliskis at mahahaba at makitid na pakpak sa likod. Tandang talampakan ang taas nito at may braso at binti na parang tao. Sa loob ng maraming siglo, natulog si Cthulhu sa lumubog na lungsod ng Relay sa karagatang Pasipiko. Kapag tama ang ayos ng mga bituin, nagigising ang nilalang at may kaguluhan. Tinatamaan ng matinding sakuna ang mundo, halos malipol ang sangkatauhan.
Ang Necronomicon ay bahagi ng Cthulhu mythos at ayon kay Lovecraft, nakuha niya ang ideya ng aklat at pangalan nito mula sa panaginip. Kilala rin ito bilang aklat ng mga patay at unang binanggit ni Lovecraft sa kwentong The Hound. Sa kasaysayan ng aklat, sinabi ni Lovecraft na orihinal itong tinawag na Al-Azif, isang salitang Arabe na tumutukoy sa tunog sa gabi ng ilang insekto na inilalarawan ng marami na kahawig ng alulong ng mga demonyo. Ang may akda ng aklat ay isang kalahating baliw na Arabe na si Abdul al-Hazred na sumasamba kina Yog-Sothoth at Cthulhu, mga nilika ni Lovecraft. Pumanaw siya noong 738 matapos atakihin ng dambuhalang nilalang sa mahiwagang pangyayari. Pagkatapos ng kanyang pagkamatay, pinag-aralan ng mga pilosopo ang aklat at noong 950, isinalin ito sa wikang Griego kung kailan ito tinawag na Necronomicon. Hindi tiyak ang itsura ng aklat, pero ayon kay Lovecraft, ito ay balot sa balat at sinasarhan ng ilang metal na pangkawit. Sa aklat, makikita ng mambabasa ang mga ipinagbabawal na kaalaman gaya ng orasyon, ritual at impormasyon tungkol sa sinauna at nakalimutang nilalang tulad ni Cthulhu. Ngunit hindi basta-basta kahit sino ay maaring magbukas at magbasa nito. Ayon sa sabi, ang magbabasa ng teksto ay malalaman ang nakakatakot na katotohanan tungkol sa realidad at mababaliw dahil dito. Bukod pa rito, sinumang matagumpay na makakabasa ng aklat ay magkakaroon ng kakayahang tawagin ang mga nakakatakot at dambuhalang nilalang na maaring magdulot ng pangkawasak sa buong mundo. Nagagamit ito sa pagbukas ng mga portal sa iba pang mga mundo, pagsasagawa ng madidilim at ipinagbabawal na ritual ng mahika at pagbubunyag ng katotohanan tungkol sa realidad. Na lahat ng ating alam at nakikita ay hindi lang nilika kundi kontrolado pa rin ng mga sinaunang nilalang na umiiral hanggang ngayon. Ang Necronomicon ay siyempre isang kathang-isip na aklat na inimbento lamang ni Lovecraft sa kanyang isipan. Pero marami pa ring naniniwala na umiiral ang ganitong teksto at hinihintay na lang ang panahon bago ito gamitin na maghahasik ng kaguluhan sa mundo. Pangalawa. Si Myrtle Polk ay naging haligi ng komunidad ng Dallas. Sa mahigit 40 taon, nagturo siya sa mga paaralan ng ISD at sa mahigit 30 taon, kinilala siya bilang tapat na miyembro ng lokal na simbahan. Si Myrtle ay kasal sa parehong lalaki sa loob ng 58 taon isang pag-aasawang nagsimula nung 30 taong gulang siya. Sa kasamaan palad, pumanaw ang kanyang asawa nung 2010 iniwan ang kanyang mapagmahal na asawa na halos mag-isa na lamang. Kahit nag-iisa sa buhay, nakahanap si Myrtle ng kasama sa komunidad na inalagaan niya nitong mga taon. Ngayon, sila na ang mag-aalaga sa kanya. Noong unang bahagi ng 2024, nagsimula nang magpakita ng mga senyales ng demensya ang 88 taong gulang na si Myrtle, bagaman nagagawa pa rin niya ang mga gawain sa tulong ng marami. Hindi napansin ng pamilya niya ang kakaiba noong taon na yon, ngunit magiging kakaiba ang mga susunod na mangyayari. Noong Hunyo 8 ng taong iyon, nakaupo si Myrtle sa porch, tanaw ang harapang bakuran sa 1,100 block ng Indian Creek Trail, Dallas, Texas. Pinapaayos niya ang hardin at humanga sa bagong itsura nito habang masaya namang pinapanood ng anak ang kaligayahan ng ina mula sa malayo, bagay na malapit nang magbago. Alas 9 ng gabi, kinausap ng babae ang kaibigan sa telepono. Sinabi niya sa kaibigan na abala siya sa paghahanda ng damit para sa simbahan bukas na hindi na pala niya mapupuntahan. Ang paghanga sa kanya mula sa malayo at ang magiliw na tawag na iyon ang huling pagkakataong may makatita kay Myrtle o makarinig mula sa kanya. Nawala siya sa pagitan ng aras numi ng gabing iyon at kinaumagahan. Nakaupo sa Singing Hills Baptist Church ang kanyang anak na lalaki, agad nag-alala sa pagliban ng ina. Sa dagdag na investigasyon, nalaman niyang wala sa bahay at inireport agad na nawawala. Noong Hunyo 10, naglabas ng Silver Alert para sa nawawalang babae at agad nagsagawa ng investigasyon ang mga awtoridad. Sa mga paunang pagsisikap, natuklasan na nawawala rin ang 2,004 itim na Lexus ES 330 ni Myrtle. Ang pagkawala nito ay nagpapahiwatig na umalis si Myrtle ng bahay papuntang simbahan, ngunit maaaring may masamang nangyari o naligaw siya. Kahit malawak ang paghahanap at investigasyon, walang progreso ang mga awtoridad noong taon na yon.
Walang mga palatandaan, walang mga ulat ng pagkakakita at walang pumapasok na impormasyon na wala si Myrtle. Matagal bago muling magkaroon ng bagong mahalagang tuklas. Ngayon, nakalimot na ang karamihan sa nawawalong babae maliban sa pamilya at kaibigan niyang patuloy na nababagabag sa biglang pagkawala niya. Noong ika-4 ng Nobyembre, 2025, natagpuan na rin sa wakas ang kotse ni Myrtle, ngunit hindi maganda ang kinalalagyan nito. Ito ay nakalubog sa 5 Mile Creek malapit sa Wagon Wheel Trail at South Lancaster Road. Mahigit 100 yarda ang layo nito sa pinakamalapit na kalsada. Inisip nilang nasa loob si Myrtle kaya agad na nang sinimulang alisin ang sasakyan sa creek. Lalong lumalim ang misteryo dahil dito. Wala si Myrtle sa loob ng narekuber na sasakyan at wala ring bakas niya sa lugar o sa paligid nito. Parang bumaba siya ng sasakyan bago ito bumagsak sa tubig. Dahil dito, nagpatuloy ang paghahanap kasama ang mga volunteer at K9 units. Wala nang ibang palatandaan ang natagpuan, kaya nanatiling isang kakaibang misteryo ang pagkawala ni Myrtle. Numero 1. Kasama sa kakaibang teorya ng sabuatan, ang paniniwadang hindi totoong umiiral ang buwan, hindi totoong lugar ang Australia, at lahat ng batong matatagpuan sa mundo ay malambot hanggang mahawakan. Hindi masyadong pinapansin ng tao ang ganitong teorya, pero kamakailan ay napansin ito dahil sa social media posts na nagsasabing mawawala ang gravity ng mundo saglit sa 2026. Nagsimimulang kumalat ang tsismis sa internet noong unang bahagi ng 2026 nang may isang tao na nagsimulang magmungkahi na titigil daw ang ating gravity ng mga 7 segundo sa ika-12 ng Agosto at na ang pangyayaring ito ay magdudulot ng malalalang epekto para sa ating lahat. Ayon sa mga post, isang lihim na dokumento ng NASA na pinamagatang Project Anchor ang naleak sa media noong Nobyembre ng 2024. Pinapatunayan nitong alam ng ahensya ang insidente at naghahanda sila para sa nasabing petsa. Nagpost ang isang Instagram user ng video na nagpapakita ng lalaking nakaupo sa loob ng kotse. Naglalaman din ito ng teksto na sa Agosto 12, 2026 mawawala ang grabidad ng mundo sa loob ng 7 segundo. Alam ito ng NASA. Naghahanda sila pero di sinasabi kung bakit. Ayon sa teksto, mawawala ang gravity sa loob ng 7.3 segundo na magdudulot ng sakuna kung saan 40 hanggang 60 milyong tao ang mamamatay. Sabi nila, anumang hindi nakakabit sa lupa ay lulutang pataas, tapos sa 7 segundo, babagsak uli pabalik sa mundo. Dahil dito, naniniwala sila na maraming tao ang lilipad pataas sa hangin at pagkatapos ay mamamatay dahil sa pagbagsak o dahil sa malalaking bagay na babagsak sa kanila. Ayon sa kanila, aaya ng halos 65 talampakan sa ere ang karamihan sa mga bagay at magdudulot ito ng matinding takot sa buong mundo. Isa pang gumagamit ang nagsabi na ang Project Anchor ay may budget na 89 bilyong dolyar at ilang taon na pinagtatrabahuhan ng NASA. May mungkahi na nais ng ahensya na magsagawa ng eksperimento kung mabubuhay tayo ng walang grabidad sa mundo sa loob ng 7 segundo. Ayon sa ilan, abutin ng hindi bababa sa 10 taon bago muling makabangon matapos ang pagbagsak ng ekonomiya dulot ng anomalya sa grabidad. Kailangan nating simulan ang muling pagbuo ng mga komunidad dahil halos lahat ng infrastruktura ay lubos na masisira o mawawasak. Alam na magkakaroon ng solar eclipse sa ika-12 ng Agosto 2026. Ngunit hindi pa tiyak kung gagamitin ito ng mga naniniwala sa mga sabwatan bilang palatandaan na may mas masama pang mangyayari sa parehong petsa. Ilang eksperto na ang nagsalita at tiniyak sa publiko na mananatiling normal ang grabidad sa araw na yon at wala namang kailangang gawing espesyal na paghahanda dahil ang teorya ay gawa-gawa lamang at hindi totoo. Salamat sa panunood mga kaibigan. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, siguraduhin pindutin ang like button. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa uploads namin. Ako si Top 5 Unknowns. Magkita tayo uli sa susunod.